Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin at welcome po ulit tayo sa gawain ng Panginoon dito po sa Rema Philippines. Ngayon po ay araw ng Martes at tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at napakaganda po ng topic po natin ngayong buong isang linggo na pinangunahan po ni Pastora Trixie. Amin po kahapon po at ang topic po natin ay 7 ways Jesus is your I am. So sabi po niya ay 7 ways Jesus is your I am. Ito po ay topic ni Pastor Trixie. Sa number 1, ang nakalagay po ay I am the bread of life. Explain po niya kahapon na si Jesus ang nagiging tinapay ng buhay. Kumbaga, napupunan yung pangangailangan mo, siya lang ang satisfaction mo, siya yung naging tinapay ng buhay po natin. Siya po ay bread of life. Yung kagutuman mo, yung nais ng laman mo ay nawawala, napupunan dahilan sa si Jesus ang bread of life. Sa number 2 po, sabi niya ay I am the light of the world. Amen po, binanggit po dito ni Pastor Trixie na si Jesus ang nagbibigay ng liwanag doon sa kadiliman. Kaya nga kapag tayo ay na-born again, pag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nagkakaroon ng liwanag, ng direksyon yung dun sa buhay natin kasi naliliwanagan tayo. Amen po. At ngayong hapon po ay pag-aaralan po natin yung number 3 at number 4. Ito po sa John chapter 10 verse 9, makipagbukasan po kayo sa akin. John chapter 10 verse 9, ang sabi po dito, ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Sa English po, ang sabi po niya ay I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. Amen po. Sa number 3 po, ang sabi po niya isang way na sinasabi ni Jesus na siya ay I am o ako nga, ay yung number 3, I am the door. So, si Jesus po ay naging pintuan. Amen po, nung siya po ay pinako sa krus, ay nagbukas siya ng pintuan sa kaligtasan. He opened the door of salvation at walang makakapagsara ron unless ay hindi mo papasukin si Jesus sa buhay mo. Kaya nga, nung pinako siya sa krus, tayo ay natubos sa kasalanan. Ito yung naging pintuan para sa kaligtasan natin. Kaya nga hanggang ngayon, malaya po tayong nakakalapit sa Ama dahilan kay Jesus. Amen po, siya po ang pintuan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo po niya ng kanyang buhay. Kaya nga po doon sa Acts chapter 4 verse 12, nakalagay po doon na walang ibang pangalan ang ibinigay sa atin, kundi ang pangalang Jesus lang. Amen po, walang makapagliligtas sa atin sa impyerno, sa kapahamakan, kundi ang sabi niya doon sa Acts 4:12 na kundi ang pangalang Jesus lang. Amen po, may mga na-encounter po kami dito na nasharean namin, pero alam niyo po ang salita nila ay kung kalooban ni Jesus na maligtas ako, ako'y maliligtas. Pero alam niyo po, malinaw na sinasabi dito na si Jesus mismo ang daan. Amen po, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya nga hindi na natin kailangang magpako pa sa krus o kung ano man ang gawin natin para tayo ay maligtas. Sapat na si Jesus, siya ang naging daan. Amen po. At hindi dahil sa mabuting gawa, kundi dahilan sa pangalang Jesus. At walang makakapantay sa ginawa po ni Jesus sa atin. So, hindi mo kayang pantayan yung ginawa niya dahil siya mismo ibinigay niya yung buhay niya para makuha mo yung kaligtasan. Amen po. At usad po tayo dito sa verse 11, doon pa rin po sa John chapter 10. Dito po sa verse 11, ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa tupa. So, dito po sa number 4,
ay sabi niya dito ay, I am the good shepherd. Ulitin ko po, I am the good shepherd. Ang sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Amen po. Hindi niya sinabi ditong I am the shepherd. Hindi niya sinabing ako ang pastol, kundi siya ang mabuting pastol. Dito po sa good, sabi niya, I am the good shepherd. Alam niyo po yung word na good ay ibig sabihin nito ay attractive o kaya beautiful. Hindi siya sa physical, kundi alam niyo po, may mga katangian si Jesus, may mga quality si Jesus na kung saan nakaka-attract, na kung saan na-attract sa kanya ang tao dahilan sa qualities na meron si Jesus. Amen po, kaya nga pag nakilala mo si Jesus, ay na-attract ka sa kanya kasi nga nandun yung makikita mo na kaya ka pala niyang pagalingin, kaya ka pala niyang pasaganahin, at napakarami pang quality si Jesus na kung saan ay madidiscover mo at ma-attract ka. Kaya nga sabi niya, I am the good shepherd. Amen po. Ang isa pong tagapag-alaga ng tupa o kung anumang inaalagaan niya ay sabihin na natin na siya ay tagapag-alaga at siya ay upahan o kumikita, sineswelduhan. Kapag po may sahod, siya ay masaya. Amen po. So, aalagaan niya yung inaalagaan niya dahilan sa may nakukuha siya. May sahod siya eh. May natatanggap siya. Ano po ang ibig sabihin nito? So, naka-after siya doon sa pakinabang niya. Kaya niya aalagaan yung mga tupa niya o kung ano man yung inaalagaan niya sa farm. Amen po. So, kung may danger, kung may panganib, ay iiwanan niya yan. Kasi mahalaga sa kanya yung buhay niya. Kasi nga, inaalagaan lang niya to dahilan sa may kapalit eh. Sahuran siya, kumbaga paupahan siya. Kung may danger, kung may panganib, kung may bagyo, kung nag-aalangan ng buhay niya, hindi na niya uunahin yung mga inaalagaan niya kasi unahin niya yung sarili niya. Pero alam niyo po si Jesus, kaya sinabing the good shepherd, ikaw ay pastol niya. Siya ay nagpangalaga sa pastulan. Siya ang mabuting pastol. At ikaw ang tupa niya. Tayo ang tupa niya. At kung may danger, kung may lalapit sa atin, makikita mo na si Jesus ang tagapagtanggol mo. Unang-una, pinatunayan po niya yan sa krus ng Kalbaryo. Ulitin ko po kanina, hinahilintulad ko po na kung ikaw ay may sahod, ikaw ay inuupahan lang, maaaring iwan mo yung trabaho mo, iwanan mo yung inaalagaan mo. Pero si Jesus, handa siyang mamatay para sa atin. Handa siyang mamatay para doon sa tupa niya. Pinakita niya na kahit buhay niya, iaalay niya alang-alang doon sa tupa niya. Kaya nga, sabi niya, I am the good shepherd. Amen po. Kasi bakit? Dahil kapag tinanggap mo si Jesus, pinapasok mo siya sa buhay mo, sa puso mo, ikaw ay pagmamay-ari na niya. Kaya nga kung ikaw ay pagmamay-ari na ni Jesus, ikaw ay tupa na niya. So maaalagaan ka niya ng maayos kasi pag-aari ka na niya. Kasi pansinin niyo po, kapag hindi naman natin pag-aari yung isang bagay, hindi tayo ganun kaalaga sa kanila. Amen po. Kaya nga kung pagmamay-ari ka na ni Jesus, makikita mo kung paano kalaki ang pagkilos niya sa buhay mo. Siya ay magiging good shepherd sa iyo kasi pagmamay-ari ka na niya. Kasi gagawin niya ang lahat para mapasaya ka, para mabigyan yung pangangailangan mo. Amen po, kapag may mabangis na hayop, ipoprotektahan ka niya. Si Jesus lang po ang may kayang gumawa sa atin ng mga bagay na ito. Hindi mo yan matatagpuan sa kasama mo, hindi mo yan matatagpuan sa anumang bagay. Amen po. Kaya nga sabi niya, I am the door and I am a good shepherd. Una, kailangan pumasok ka dun sa pintuan na si Jesus mismo yun. Meron po kaming alaga dito sa bahay na aso. At alam niyo po, yung aso namin ay kilala na namin kasi amin nga siya. Kapag gutom siya ay alam namin. Lalapit yan kapag lumapit at kinalabit na niya yung paws niya. Dalawang bagay lang yun. It's either nagugutom siya o kaya ay gusto niyang lumabas. So mamimili lang po kami kung alin dun sa dalawang yun. Bakit po? Kasi pag-aari namin Alam namin kung paano siya magutom. Alam namin kapag nilalamig siya. At alam niyo po, nakakatuwa.
alam din po niya kung galit kami. Alam din niya, ramdam din niya kapag halimbawa, nagtatampo kami sa kanya o kaya gusto namin siyang katabi. Nararamdaman po niya. Kapag aalis po kami, ang lugar po niya ay pupunta siya dun sa terrace nitong bahay. At alam niyo po, inoobserbahan namin kapag nagbibihis pa lang kami, pupunta na siya dun sa terrace at makikita mo yung mata niya, malamlam na, malungkot na, dahil alam na niya, kilala ka kasi niya. I am a good shepherd, sabi ng Panginoon. At ang sabi nga niya, kung babasahin pa natin dito, itutuloy po natin, sabi niya, kilala ka ng Panginoon at kilala mo din siya. Na alam mo yung boses niya, alam din niya yung boses mo, alam ng Panginoon yung pangangailangan mo, alam niya yung sitwasyon mo. Dahil pagmamayari ka nga niya. Amen po, siya lang po ang pastol na ganun, na walang katulad. Kapag nga po, di ba, nawala ang tupa niya, nakahanda siyang hanapin. At kaya niyang i-risk yung buhay niya para mapatunayan na mahal ka niya. Amen po. Kaya nga pag pinapasok mo si Jesus sa puso mo, nagiging sa kanya ka na. Nagiging pastol mo na siya. So, dito po sa Psalms 23, alam na po nating lahat ito po, no? Sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Hindi ka magkukulang. He makes me lie down in green pastures. Green, ibig sabihin, sagana ka. Ibig sabihin, andun yung sariwa. Makakakain ka, makakapagpahinga ka. Amen po. At ang sabi niya dun sa bandang huli ay, surely goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Dahilan sa alam mo kung sino ang tagapag-alaga mo. Dahilan sa alam mo kung paano mag-alaga ang Panginoon. Makakatulog ka na mahimbing. Makakakain ka ng maayos. Maaaring may iniisip ka. Maaaring may naging problema ka. Pero dahilan sa ang shepherd mo ay hindi lang basta shepherd. A good shepherd. Ikaw ay panatag. Amen po. So, ulitin ko po, 7 ways Jesus is your I am. Una po, number 3 po ay I am the door. Kung hindi po binigay ni Jesus ang buhay niya, walang pintuan sa kalangitan na mabubuksan. Walang pintuan sa kaligtasan. Amen po. Hindi po tayo karapat-dapat, pero dahilan sa binigay ni Jesus yung buhay niya, dahil sa grace, dahil sa awa, ang pangalan natin ay nandun ngayon sa langit. Amen po. So, I am the door. Wag po nating baliwalain yung kaligtasan na yun, yung pintuan na yun. Sabi nga po niya dito ay, and shall go in and out. Makakalabas, makakapasok, pero alam niyo po, panatilihin mo na itong sa loob ng pintuan ng Panginoon. Amen po. At ulitin ko po sa number 4, I am the good shepherd. Ang Panginoon po ang mabuting pastol. Wala kang matatakbuhan, wala kang malalapitan, sapat na ang pastol natin, ang Panginoong Yesus. Dahil hindi ka niya iiwan. Amen po. So, sige po, minsan pa po, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat o Diyos sa buhay na pinagkaloob mo. Dahilan sa buhay mo, Panginoon, inoffer mo ang buhay mo sa amin. Nagkaroon kami ng pinto doon sa kaligtasan, sa kalangitan, Panginoon. Dahil kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, kami inibig mo, kami minahal mo. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka lang doon natapos, kundi nagiging mabuting pastol ka sa amin. Ikaw, Panginoon, ang napakagaling na mag-alaga. Salamat, Panginoon, sa pag-alaga mo sa amin. Salamat sa pagtitiyaga mo sa amin. Nagkakamali kami, Panginoon, nagkukulang kami, pero hindi mo kami iniiwan. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig mo sa buhay ng bawat isang narito. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat nakikinig, hayaan mo na makapamuhay kami nang naaayon sa kalooban mo. Panginoon, panatilihin mo sa amin yung pag-ibig, panatilihin mo sa amin, Panginoon, yung kagalakan namin sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun lamang po at magandang hapon po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon.